sa mga kwalipikado. Ay, naku po. Ano bang nakikita nyo? Ay! Hello po, hello po, hello po. Good morning po, good news po sa inyong lahat. Sa inyong lahat, PNP. Sa mga pulis naman dyan, ano naman dyan, konting, tawag niyan, konting, kahit merienda lang naman po. Give thanks po tayo. Give thanks. Hindi ko na alam, iba yan lang din. Hello po, hello po. Meron po akong i-share sa inyo. Wala na po masyado. Congratulations po pala sa tatanggap ng mid-year bonus. Sa mga gobyerno natin na nagtatrabaho, kung saan mang ahensya yan, ay talagang congratulations po. Please naman po, be responsible po sa inyong pamilya. Mas lalo na original family nyo po. Kasi po, babalik at babalik din yan pagdating ng pagtanda ninyo. Hindi nyo po alam yung kinakasama nyo. Kung talagang pagtanda nyo, andyan kayo. Andyan sila. Pag wala pong pera, etchapara po kayo. Tandaan nyo yan. Ngayon po, sharing is loving from Net25. Hello po, sir. Kung sino po kayo, hindi ko po alam. Pero hello po. Hindi po ako maramot sa subscribe at saka sa like. Ay, magla-like po tayo. Dahil po, good news po ang pinaparating yung balita sa lahat ng, ay kung saan mang ahensya po yan sa ating gobyerno. Ang kawani ng pamahalaan, kabilang na riyan, news para huyan sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan, kabilang na riyan, ang manasahanay ng sundalo at kapulisan. May mid-year bonus kayo bukas. Nakatumbas po yan ng isang buwang sweldo. Ang report mula kay Eden Santos. Good news po! So tomorrow, ipapalabas na po ng, nasa kanila na po ang cash. Sa may mga utang po, takbo! At maningil po tayo, baka po ay mapupunta sa inuman na naman. So tomorrow po, marireceive na po ng mga government employees ang kanilang 15, mid-year bonus yan. Mid-year bonus po. That's a 1 month salary po sa ating mga kawani ng gobyerno. Yan ang masayang ibinalita ni Budget Secretary Amina Pangandaman sa press briefing sa Malacanang. Bukas, Mayo 15 ay matatanggap na ng mga kawani ng gobyerno ang kanilang mid-year bonus, partikular ang mga empleyado na nagtrabaho ng hindi bababa sa 4 na buwan mula July 1 ng nakaraang taon. The personnel must still be employed in government as of May 15 of the current year and should have received at least satisfactory performance rating in the most recent rating period or applicable performance appraisal period. Pinaalalahanan naman ng DBM ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na agad na ilabas ang bonus ng mga empleyado alinsunod sa umiiral na rules and regulations. Kasama rin sa makakatanggap ng mid-year bonus ang mga military at uniform personnel, gayon din ang mga nasa Philippine National Police at iba pa. Samantala, pinag-aaralan pa ng gobyerno.
Napaka-unfair naman po, no? Paano naman po kami na uncivilian, wala pong mid-year bonus dyan? Kung magkano ang nararapat na dagdag sahod para sa mga kawani ng gobyerno. Sinabi ni Pangandaman na inaasahan nila na sa susunod na buwan ay matatanggap na ng ahensya ang final report ukol dito. We have been very consistent po na na gusto po natin magbigay ng increase ng salary para sa ating government workers. Kung maalala nyo po, we provided 40 million pesos to GCG para po kumuha ng third party to study po kung ano yung amount, anong klaseng increase ang pwede natin ibigay at saka kung gaano po kalaki yung increase na ibibigay natin. So, hopefully po, nagbigay na po sila ng midterm report. Hopefully by June, we'll have the final report po. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Congratulations po sa makakatanggap ng mid-year bonus. Wala ho tayong magagawa. Ito lang naman po yung tinatawag na mid-year. At least buhay po kami. Yun na lang po talaga ang pwede kong masabi. Ay nako, ay nako. Ay nako, ay nako. Sige po. Meron po tayong with a twist na sasabihin. Dahil gusto ko pong dagdagan yung kanina. Meron po tayong kaibigan na gusto lamang iparating kung ano po ang dapat. Tignan po natin. Ay, ano ba to? Kasi may yung pinag-uusapan kasi natin kanina is benefits of PWD. Kasi 'di ba po, napaka wala po ba tayong tinatawag na concern sa PWD? Yung nakita ko po kanina na 2,000 ay talagang nasa batas na pala talaga. Yung 2,000 every month. Ngunit, hindi ko ho alam kung sila po ay nakaka-receive ng PWD every month. Ang sa akin lamang po, yung 2,000 na hinihingi ko at pang-unawa ay hindi po enough for them. Bakit po? Magkano po ba yung ginagamit pang ihi? Sa isang buwan po, magkano po? Magkano po ba yung gamot? Magkano po yung kinakain? Tama nga naman po. Sa narinig ko kanina na pinapanood ko na nila, please be considered na magkaroon ng trabaho ang mga PWD na kailangan naman talagang magtrabaho. I mean, kailangan kaya nilang magtrabaho. Pero hindi ko alam kung magkano ang sahod ng bilang isang PWD. Ano po ang benefits ng isang PWD? May nagsasabi po ba dito? May sinasabi ba from DSWD na yan ang pangangailangan? Na yan ang kailangan ng isang na yan ang benefits ng isang PWD or ng bilang isang PWD?
Wala po. Paano na lang po yung iba? Walang internet, walang radyo, walang TV. Aray ko. Oh. Sakit. Kasakahon ko. Paano na lang po yan? Ako po, hindi ko ho alam. Meron na dito. Meron na sa uterus. Meron pang fatty liver. Baka meron pa akong sakit sa buto. Paano na po yan? Ang buhay ng isang dalagitang to. Na kailangan ko bang i-shoulder lahat-lahat? Sa YouTube ko, sa Facebook ko po, meron pong ganito. Meron pong ganito. Banda doon, hindi ko ho alam. Hindi ho binibigay ng maayos yung mga viewers ko sa YouTube at saka sa Facebook ko. Gusto rin po nilang kunin yung account ko sa YouTube. It's because yung content ko sa YouTube ay government, yung mga ahensya ng gobyerno natin. Bakit po? Yung impression po malaki. Magkano po ang makuha nyo sa impression na yan kung malaki? Yan po yung kinukuha nila. Wala po kasi silang idea kung paano magkaroon ng impression. Ako po hindi ko ho alam na impression po. Ako lamang po kinukuha ko yung rights ko, justice, at respect na dapat para sa aming PWD at mga seniors. Halos nga hindi ko maibili ng maayos, halos nga hindi ako makabili ng bagong laptop. Luma pa hanggang ngayon. Hindi ko pa nakuha ang sahod ko doon sa Lesayha for the last salary na dapat ay makuha ko at dapat parusahan sila at dapat magbayad sila sa akin. Yung mga pulis, dapat magbayad din sila ng danyos at ipapakulong yan, yung AFP at yung mga tarantadong kung sino mang nagde-discriminate sa akin, sa amin. Ngayon, yung superintendent dyan, ano po ang ibig sabihin na restricted? Nagwala ba ako sa office? Nasabi niya Jazz ang pangalan niya. Tinatanong ko ang pangalan niya. Hindi pwedeng ibigay dahil napaka-famous niya at VIP. Taga-medya pa naman tapos ganun kayo. Humingi kami ng tulong, 120 pesos ang binigay, nakasobre. Ngayon ang tanong ko, magkano po ang kinuha nila? ₱120 ang binigay nila. Tapos sasabihin pa ako, talagang pumasok talaga si restricted. Si Sir Superintendent sa office mismo kung saan ako nakipag-usap kay Jazz. Talagang pumasok talaga at sinundo yung VIP. Tapos sasabihin sa akin, restricted yan dito. Ngayon, sinabihan kita bago ako lumabas
sa last na pintuan. Hindi siya restricted kasi pinapasok ako. Nagpaalam ako ng maayos. Tao akong pumasok, ngunit hindi ako taong tinatrato palabas. Bakit po? Restricted area dito. Bakit po? Nagwala po ba ako? Kung nagwala ako, mayroon na dong MP, Military Police Battalion, at nakulong na po ako. It's because media, military media, PIBAW. Ganun po ba ang trato ng mga AFP? May mid-year ba yan? Yung sa mga post, may mid-year ba yan? Yung mga nagdi-discriminate, may mid-year ba yan? May benefits ba yan? Yung mga pulis na narereklamo ko, may mid-year ba yan? Kumusta po ang kanilang sahod? Walang hiya ho kayo. Alam niyo po, yun po ang training ninyo. Yun po ang turo sa inyo. Ang laki ng sahod, di ba? Pinagtatanggol kayo, di ba? Pinagtatanggol niyo ang rights ninyo, di ba? Ngunit anong trato niyo sa amin? At tanong ko po, ako lang po ba ang OFW na ginanon ninyo? Na nagkasala sa agency? Hindi pala nagkasala, na may kasalanan ang agency. Ako lang po ba? Kumusta po yung OFW na sinagasaan? Alam niyo po, malakas ho talaga. Bakit ho? Before kami nakalabas ni Mama sa AFP Quezon City, ang sabi ko, kayo na po, sa isip ko lang, kayo na po ang bahala dumisiplina sa kanila. Bakit po? Justice, respect, dapat yun. Makuha yung justice at respeto. Anong meron doon? Discrimination. Walang support sa tatay. Abandonment. Kinukuha namin ang dapat para sa amin, pero disrespect ang aming natatanggap sa kanila. Wala ko akong sinabihan na ganon. Wala po. Dito lang po. Sana ganon. Dahil masama po ang loob ko, umalis po kami ng mama ko. 100 pesos ang pera ko, 100 pesos ang pera niya. Halos pahirapan, pakapalmukha ang ginawa namin para lang maitaguyod ang isang araw, makakain ng isang araw. Hindi po kami nagnakaw dyan. Kung may nagsabing nagnakaw dyan, well, kung ano po ang isip nun, tulad nyo rin po. Mapanghusga. At pinalaki ng isang ina, ama, na ganun po ang ugali ninyo. So, ngayon po, lahat po kayo dyan, kung sino po may kasalanan sa OFW,
at sunod-sunuran sa ibang agency kung sino man yan. Qualified po ba kayo sa mid-year na yan? Alam niyo po, agency, kabet ng papa ko, at sa mga Saudi na gumawa ng kasalanan sa akin, Al-Fayha, Buraida, Dr. Sulaiman, lahat ng yan, baka nag-usap-usap yan, at naghahatian ng pera para ipambayad sa kanila. Kaya nga sabi ko, ang mga pulis na yan at AFP na yan mahina ang loob. Bakit po? Walang kakayahan na i-refuse ang tinatawag na gold sa kanila. Ginaganon lang yan sa kanila para i-grab. Ngunit ang responsibilidad niyan, kunan ng tawag niyan, dignidad, or kung ano mang meron sa mga OFW na yan. Magkano po ang binayad ninyo? Ngayon po, sino po ang kumukuha 2003 sa ID? Alam niyo po yung PWD ID namin, supposedly 1 ID, 1 person. Pero hindi binigay sa amin. Just to update the address. Ngunit tinanggal po nila. Kinuha po nila ang PWD ID. Hindi po binigay sa amin. Binigyan po kami ng bagong ID. Bagong PWD ID. Ngayon, tanong ko po, ano pong nakapaloob sa PWD ID namin before? Na dapat nyong kunin. According to Madam, yung PWD ID namin before ay may nagmamay-ari at hindi namin pangalan. So magkano po ang kinuha nila under our name? Yung kuya ko, Mario Jr. Padama Dayag. Russell Padama Dayag. PWD. Pero hindi ko alam sa kuya ko na isa kung talagang kumukuha siya ng ganun. That's the benefits for those PWD. At ayaw ko nang i-include dito. Baka pagsasabihan ako ng asawa niya na pinapahiya ko ang kanyang pamilya. Well, nasasayo yan, hindi sa akin. Magkaiba tayo ng ugali. Palengkera ka, ako hindi. Yung ugali mo. Hindi ako nag-mention ng pangalan, tumawag ako, pinatay mo. Ganon ang ugali niya. Sige lang. One day. Sige lang. Kasi wala na kayong nakukuha, kaya ganon na. Sige lang. Alam nyo, sa oras ng pangangailangan, pumupunta din kayo dito. Sa oras ng walang di nyo kailangan, mayabang ka.
Hindi ko alam na masakit pala ang loob mo nung sinabihan kita. Bakit hindi ba totoo? Na makakatulong yan. Yung iba nga nagve-vendor lang dyan, oh. Yung lang na yan, malaking tulong yan sa isang pamilya. Na provide ang pangangailangan ng pamilya. Naranasan nyo ba na humingi-hingi ako ng pera sa Davao? Na samantalang ako'y nakapagtapos na 4 na taon? Di nyo alam kung anong sakripisyong nangyari sa akin? Ngayon ang motor, oh. Isang ganun lang, wala na. Diba? Sige lang, sa inyo lang yan. Kasi alam ng Panginoon na niloloko nyo ako. Nakaranas din ba kayo na parang pupukpukin ka ng martilyo? Martilyo ba yun? O kutsilyo? Hihingin ko talaga yan, yung CCTV dyan. Ang bastos niyo po. Never po akong nagnakaw dyan. Nga naman, no? Alam niyo po, pag ganito po yung sakit, talagang walang magbibigay ng respeto sa'yo. Babalik ta rin ka kahit hindi mo naman ginawa. Nanggaling sa akin, ngunit walang pruweba, babalik ta rin ka at babalik ta rin ka. Ngayon alam ko kung gaano kasakit ang merong sakit ng mental or kung ano mang sakit dito. Malalaman nyo rin yan pagdating ng panahon kung sino talaga ang paniniwalaan at sino talaga ang magbabayad at makukulong. Hirap talaga. Kahit sarili mong kapatid, ganun ang trato. Wala ka nang makain, ganun ka pa. Enjoy mo lang yung pera dyan, siguro gaganon. Kaya nga, ay, ano po ba ang dapat gagawin? Pag meron kang kapatid, ate na nagtatrabaho sa labas, sa C, A, and D. Wala po bang obligasyon na tinatawag, mas lalo na PWD yung kuya ko? Wala po bang nakasaad sa batas dito sa ating Pilipinas na dapat sila ay hindi pababayaan? Ano po ang batas na ginawa ng ating gobyerno para sa mga ganun? Ang tanong ko po,
Sa amin lang po ba nangyayari ang ganito? How about po sa iba? Ako po, may idea po ako kung ano pong merong batas sa Canada. Kung ano pong insurance, malay niyo po, 'di ba? Hindi ko ho alam, malay niyo lang. Magagalit naman yung mama ko sa akin kasi magsusumbong na naman siya. Palisin mo na yan. Gaganon naman yan. Diba? Siya ang nagpaaral. But it's not enough for a year na ako lahat-lahat ang gumasto ng pangangailangan dito at may tulong ang gobyerno natin. Sa Hong Kong pa lang. Ngayon, tinatanong ko, wala po bang na talagang may nakuha? Ngayon, tinatanong ko, kung hindi mo responsibilidad si mama at si kuya at kung ano mang pangangailangan dito, hindi ko rin responsibilidad, ganun ba? Parang nagpapasahan tayo ng kung sino ang mag-shoulder kung anong problemang meron dito. Hindi. Kuya ko, tapos ang responsibilidad. Baka. Kasi wala na. Kasi tapos na, meron na siya eh. Si ate, dun sa hindi ko alam. Ikaw, nandyan ka, nagtatrabaho, massage therapist ka. Nag-YouTube ka pa. So more than 3 years, hindi ko rin responsibilidad, sasabihin ko. Tapos nakakarinig pa ako sa'yo na, bakit binigyan mo ng ganun? Nanay mo, mama mo, kuya mo, ading mo. Ngayon, ganon po ang pamilyang ito dahil sa kapabayaan bilang isang ama na Senior Mario Rosal Dayan. Binigay niya po ang lahat-lahat sa kanyang pamilyang kabit. Hindi po yan tinatawag na pamilya, kabit talaga. Ako po yung minomonitor nyo dito. Pwede nyo akong kasuhan pag nagkamali. Pwede nyo tanggalan. Pwede nyo kunin yung laptop ko para mahirapan ako. Pwede nyo kunin yung cellphone ko para mahirapan kaming lahat-lahat dito. At hindi kami makahingi ng tulong. Ganun po ang tinatawag na unity, pahirapan, para irespeto ko sila ng palihim. Hindi pala, gawin nilang palihim para irespeto sila at sabihin nilang baliw na talaga ako. Ngayon, ano pong batas? Ako, hindi ko alam po ano po talaga ang purpose ko dito. I-shoulder ko lahat-lahat ng burden na binigay ninyo sa amin. Yang tibing yan, pinaghirapan ko yan. Nagtatrabaho ako noon sa Department of Health. But hindi nila alam na meron akong ganun. It's because meron akong medicines na humihingi si mama sa gobyerno para maging normal ang sa akin, mag-normal yung isip ko at makapagtrabaho ako kung anong gusto ko. Lumalaban po ako sa araw-araw
At lumalaban po ako yung gusto kong makuha bilang isang single. At kung the future na magkaroon man ako ng pamilya, at least meron na. Ngunit kayo po, pinagkait nyo po. Sino po kayo para ganunin niyo po ako? Ay baliw yan. Ay baliw yang magpapamilya yan. Pinagtatawanan. Kahit sa Manila, kahit sa Saudi. Ganun po ba talaga ang trato nyo sa tulad namin? Ngayon po, itong baliw na to, bakit po nakapagtapos ng 4 na taon? Hindi nila alam. It's because they think na naiisip nila or talagang sa physical or sa lagan na talagang normal. Kaya nga 'di ba, lumalaban in normal ways. Ngayon, alam nyo na. Ngayon, anong pinagkaiba sa alam nila at hindi nila alam? Kinukuha nyo po ang hindi dapat na karapatan namin bilang isang PWD. So, ano pong gagawin ko niyan? May PWD bang may baliw bang marunong mag-organize niyan? Marunong mag-isip ng mga ganun for the extension? May baliw bang ganun? May baliw bang nagsasalita dito sa harapan ng laptop para humingi ng tulong? May baliw bang nagsusulat dito? Ito, pang grade 1, ngunit ito lamang po para maka-analyze ako kung ano ang dapat. May baliw? Yan. Yan ang sulat ng baliw. Ganun ba? Pambata yan. Yan, may sulat ng ganun. Baliw ba yan? Yan, baliw ba yan? Baliw ba yan? Yan, baliw? Marunong bang magsulat? Baliw ba yan? Yan, baliw ba yan? Ngayon, may baliw bang nakapasa? Ng exam? In just one take, even 77.7%? May baliw ba? Lumalaban ako, meron na akong ganon. But I'm still trying. Ginagawa niyang lahat para gawin ibaliktad ang sitwasyon. Para kami ang pagtawanan, hindi kayo. Kasi kayo ang dapat, kasi pinapatulan niyo ang tulad namin. Why po? Bakit? It's because kakaiba po ang level namin, kaya ganon kayo. Pinapatulan nyo. Eh di ganon kayo, mababa yung level ninyo. May baliw bang mga ganon? Ha? May baliw bang ganun? Nakasulat mga ganyan, reminders?
Kasi makakalimutin ako. As much as possible, kung may time at gusto ko, sinusulat ko. Ngunit kayo po, pinuputol nyo po. Nilalag out nyo po na pinapahalata nyo nandyan kayo. Ang connection ko, nakukuha nyo. Na-open nyo, nawala ako. Without my physical and without my consent, na-open nyo. May baliw bang lahat ng mga title or some ay sinulat ko para alam ko? May baliw bang ganon? Sino ngayon ang baliw? Niloloko nyo ako eh. Even my viewers, kahit dito sa ano, talagang parang kinakat nyo or hinuhold nyo. Walang likes, walang share, kinakausap nyo. Bakit napapahiya kayo sa sarili nyong gawa? Ngayon, karapatan nyo ba makareceive ng mid-year? Ang laki po ng sahod nyo. Magkano po ang sahod nyo in 1 month? Saan po yan pupunta? Sa kabit nyo na naman? Ano bang size ng original nyo sa original ng ano nyo? Magkaiba ba? Nahihiya kayo. It's because true. Okay lang sana kung magpakabit kayo. Alam nyo naman, alam nyo kung saan kayo banda. Respetuhin nyo kung sino yung dapat kasi nandyan, emotional na, nandyan yung abuse. Pwede naman siguro magpakabit and then tapos na, no? Kasi yun lang naman ang gusto nyo. Diba, senyor? Alam kong Soriano, naiiyak ka nung nagalit ako. It's because true. Umalis ka talaga. Nag-o-observe ako sa'yo. Akala nyo kung sino kayo. O ngayon, gumanon na lang yung isa. Kasi wala eh. Totoo eh. Tapos, tataas, bababa, tataas, bababa, bababa, bababa. Eh, di sana zinero nyo na. Huwag yung inisin yung tao. Eh, kung gusto nyo lang naman kukunin yung pera dito sa YouTube ko, abay, magpaalam po kayo sa presidente. Huwag ho tayong magnakaw. Kaya ho nagkakaroon ng scammer because our government, they allowed how many SIM? Ngayon, baka yung mga ano dyan, yun yung nakakaalam. It's because the code, the IP address, or kung ano man. Yung cellphone ko nga, oh, nag-start lang nung sa AFP na ako na halos hindi ko na ma-open lahat. It's because I'm asking. I needed help. Kung wala talaga, wala. Malamang nasa bilangguan na kami. Hindi nyo alam kung anong nangyayari sa akin sa Manila. Pinipigilan ako na humingi ng tulong sa social media.
Because I am requesting Senate or sa ano yun yung tawag niyan? Yung sa presidente, appointment to Malacanang. It's really big problem I have. Ngayon, alam na nila. Oh. Alam nila paano nila protektahan ang bawat isa. Tapos kami yung nababaliktad sa sitwasyon. Kaya nga, poor to the poorest, unreachable. Rich to the richest, the reachable. Ano pa? Left or right? Which one you want to choose? Ngayon, plano nyo, kukunin to. Binubuksan nyo yung Facebook ko. Ang hindi nyo mabuksan, yung ano ko. Dahil alam ko, pero talagang kakaiba to. Pinipigilan ninyo. Bakit po? Mapipigilan po ba ang usok? Pera po yan, pera lang po yan, nakikita po. Ngunit, ang respeto po, mahirap pong kunin at mahirap pong ibalik. Kaya nga humihingi ako ng tulong eh. Kasi gusto kong disiplinahin ang mga nagkasala sa akin at kunan ng lisensya. Lisensya. Ang babastos po nila. Ngunit asan kayo? Hindi ko pa nga napalinis yung ano ko. Hindi yung responsibilidad. Of course, hindi yung responsibilidad. Ngunit sa maling ginawa ninyo, ano po? Nagkakamali lang ang tao. Of course, nagkakamali ang tao. Ngunit it's your choice, not mine. Meaning po, choice nyo po. Ngunit sa mata ng batas natin ay mali. But for all of you who did mistake, it's not mistake. Meaning you are not respecting the constitutional law. What's within inside for us. See, yung impression ko, 258%. 28 days previews. Malaki po. Ngunit, walang tumatawag sa akin. Ako po ay nagka-calculate po kung magkano po ang possible na makuha. Nagka-calculate po ako. Meron pong bang baliw na ganito? Ngayon po, Netch by Netch. Or yung ano yung, for example, 3,000 watch hours
At kung ano yung duration, for example, 5 minutes or 10 minutes, it tells niyo po dun kung magkano po ang watch hours ninyo. Yun po yun. Ang equivalent doon. O ngayon po, niloloko niyo po ako. Kasi, increase, decrease, increase, decrease, increase, decrease, increase, decrease. Tinitignan ko po yan every month. So, meaning po, kung every month po, sa watch hours po, okay na po ako. Sa viewers po, magkaiba po ba ang watch hours to viewers? It's the same po ba, di ba? Ngayon po, naka 102 videos po ako, pero may nakita ako more than 100 talaga siya. Ngayon lang ng 102. Meaning po, that possible po ba na every day or every month, malaki po ang kinukuha ninyo sa videos na meron akong ginagawa? Paano ko po maiparating sa kapwa nating Filipino ang pangangailangan ko na kung sino po yung tutulong sa amin? Kung kayo po mismo, hinuhold niyo po, yung DSW complaint ko, 2 views lamang po. Pina-private niyo pa po. Lahat po minsan private. Kailangan kong ianuhin talaga. Monitor. Salamat po sa lahat-lahat. Eh, wala po akong ano. Ay, oo nga pala, yung sa midwife. Please naman, kasi hindi po madali ang trabaho bilang isang midwife. Mas lalo na po sa community. Sila pong pumupunta, nagpapaano ng init sa araw. Nasisira po ang ganda nila. Kung ano mang pong meron sila na data, inanggaling din naman po sa kanila. Please naman po, be fair naman po kayo. Ngayon po, magkano po ang sahod nila? Na-compare nyo ba? Sa 4 na taon, nakuha na ba? May puhunan na ba? May gain profit na ba? Hindi po. Katawan pa rin po. Ngayon, sa isang araw, sigurado po ba kayo na talagang healthy ang katawan natin, ang isip natin? Hindi ko ho alam. Kakaiba ho tayo. Discriminate na nga kami. Niloloko pa. Minumura pa. Parang kayo po yung nagbibigay rason na walang silbing mabuhay dito sa ating mundo. Kayo lamang po kasi matatalino kayo.
Kayo lamang po. Yung karapatang magmura, karapatang irespeto, karapatan sa promotion, kayo lamang po sa may karapatang sumahod o magkaroon ng high salary, kayo lang po. Salamat po sa lahat-lahat. 55 minutes po tayo. Thank you po.